Nilinaw ng isa pang tinatawag na neophyte o bagito sa Lambda Rho Beta Fraternity na wala siyang maitutulong sa kaso ng pagkamatay ng umano'y biktima ng hazing na si Marvin Reglos. Base sa kanyang apidabit, magkaibang petsa daw naganap ang kanilang initiation. Wala siyang namukaan daw sa mga tinatawag na masters ng fraternity. Ayon naman sa abogado ng pamilya Reglos, ang importante ay napatunayang merong ang nagaganap na pananakit sa naturang fraternity na katutok si Ian Cruz. Bumuos ng pigati sa libing ni Marvin Reglos sa Burgos, Isabela nitong Sabado ang freshman law student ng San Beda College. Isang signature campaign din ang kanilang inilunsad para hikayatin ng eskwelahan na bumuo ng legal team na tutulong sa kaso. At para nga ipagpatuloy ang laban, nagsadya kanina sa National Bureau of Investigation ang kapatid nito kasama ang kanyang pinsan at kanilang abogado. Dumating din ang Antipolo Police, ang lead agency na nag-iimbestiga sa kaso. Sa kanilang pakipag-usap sa NBI, tiniyak daw ng ahensya ang pakikipagtulungan. Lahat ng impormasyon bibigay sa amin. Willing silang makipag-cooperate dahil kami ang lead agency. Lahat ng suporta bibigay sa amin. Natutuwa naman kami. Kabilang sa naibahagi ng NBI sa Antipolo Police at Pamilya Reglos ang affidavit ng neophyte na isa raw sa kasama ni Marvin sa initiation rites sa Antipolo City. Pero ayon sa NBI, base sa salaysay nito, wala raw itong alam sa hazing ng Lambda Rho Beta Fraternity kay Marvin. Sir, magkasabay sila ni Reglos? Hindi. Ang parang sinasabi niya doon is nangyari sa kanya noong February 17. Di ba yung kay Reglos is February 18? So, nauna siya? Oo. So, wala nga siyang alam doon sa nangyari? Ayon sa kanyang affidavit. Base sa affidavit, first-year law student ang neophyte na naingganyong sumali sa Lambda Group. Siniguro raw sa kanya ng leader ng grupo na si Eduardo Escobar II na indoctrination lang ang ginagawa sa initiation rites. Wala raw nagaganap na karahasan, lalo't may congenital heart disease raw ang neophyte. Pebrero 17 ng gabi, ilang masters ng frat ang kanyang kinatagpo sa labas ng San Beda College. Pero di raw niya nakita ang mukha ng mga ito dahil nilagyan siya ng piring at isinakay sa likod ng kotse. Nang dumating sa lugar, nagulat na lang daw siya nang pagsasampalin at saktan siya sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Hinagupit din daw siya ng sinturon habang nire-recite ang principles ng Lambda Rho Beta at pinatayo siya saka hinataw ng paddle. Doon na raw nag-quit ang neophyte dahil hindi na niya kaya. Inihatid raw siya ng nakapiring at iniwan sa isang kalye malapit sa San Beda College. Nakapasok pa raw siya ng Pebrero 18 at sinabihan ng mga miyembro ng Lambda Group na ilihim ang insidente. Pebrero 20 raw nang mabalitaan niyang may namatay na neophyte sa hazing na taga San Beda College. Dahil lumabas sa follow-up reports ang kanyang pangalan na higit na nakaapekto sa kanyang sakit, nagpasya raw ang kanyang pamilya na bumalik siya sa probinsya para magpatingin. Bumalik daw siya ng Maynila upang linisin ang kanyang pangalan. Wala rin naman daw siyang maitutulong sa kaso dahil limitado raw ang kanyang nalalaman at nakakasama na ito sa kanyang kalusugan. Pero ayon sa abogado ng pamilya Reglos, hindi naman daw mahalaga kung nagkasabay sila ng initiation rites si Marvin o hindi. Ang binanggit na petsa ng neophyte kasi sa kanyang affidavit, Pebrero 17 naganap ang initiation sa kanya. Pero si Marvin, nasa resort sa Antipolo noong 18 at natapos ang initiation, Pebrero 19 ng madaling araw. Kahit po marami siyang pagtatakip na ginagawa at pag-iwas doon sa mga dapat na mga detalye, ay maliwanag po na sinabi niya na ang Lambda Rho Beta ay nag-i-exist. Merong isang fraternity na ang pangalan ay Lambda Rho Beta at merong initiation rites bilang isang requirement para ikay makapasok. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.